So sa wakas no, matapos ang ilang linggo ay magtatapat na nga dito ang dalawang kuponan dito nga na Boston Celtics at Indiana Pacers dito nga sa Eastern Conference Finals. Sino nga bang liyamado at sinong dihado? Tara't pag-usapan natin yan. So nabanggit ko nga dito sa mga previous videos natin, no? Dito sa playoffs, hindi lamang skills at utak ang labanan, no? Kasama na dito kung sino ang mga teams na magiging healthy hanggang sa dulo. Dahil magiging malaking factor talaga kung sino ang pinaka-healthy team. Eh sino nga ba naman ang mga kuponan na makakasurvive kung kulang-kulang ang kanilang mga players? Oo, sabihin na natin na pwede silang manalo ng 1 to 2 games pero kapag nakatapat na nila yung full healthy na team ay maaaring mahirapan sila dito. Lalo na't ito ay series at hindi knockout rounds. Mga chances talaga na maaaring makambak dito ng mga teams ang bawat isa. Gaya na lamang dito sa nangyari dito sa Boston Celtics. Kumbaga sa loto parang naka-jackpot sila. Hindi sa pang-hate o sa pang-mamaliit dito sa Boston Celtics pero napakaswerte nila dito nga sa playoffs. Yung nakalaban kasi nila dito yung Miami Heat ay nagkaroon ng injury dito ang isa sa mga main scorer nila na si Jimmy Butler. Dahilan para mahirapan ng Heat at matalo nga dito ng Boston Celtics ng tuloy-tuloy sa 4-1 standing. Ang inaakala ko nga dito magkakaroon na naman ng upset dito sa pagitan ng Heat at ng Boston Celtics. So yun, napatunayan ng Boston Celtics na kayang-kaya na nilang talunin dito ang Heat ng sunod-sunod. Pagkatapos nga nilang matalo dito ang Miami Heat, tila nga ba tuloy-tuloy pa rin ang buenas dito ng Boston Celtics. Katapat naman nila dito yung Cleveland Cavaliers na kung saan hindi rin biro ang nakalaban na Orlando Magic. Pero sabi ko nga no, tila nga ba nang tuloy-tuloy ang buenas dito ng Celtics dahil ang main scorer dito ng Cavaliers na si Donovan Mitchell ay nagkaroon din ng injury. Dahilan para hindi siya makapaglaro ng couple of games at magsunod-sunod na ulit ang panalo dito ng Boston sa 4-1 standing, umabante na nga kagad dito sa Eastern Conference Finals. Sa kabilang banda, tila nga butas naman ng karayom ang pinagdaanan dito sa pagitan ng Pacers at ng New York Knicks. Dito kasi sa Pacers, kinalaban nila dito yung koponan nila Giannis Antetokounmpo ng Milwaukee Bucks. Although hindi rin nakapaglaro ng couple of games dito si Giannis, nagawa pa rin naman pahirapan dito ng Bucks ang Pacers. Ngayon pa man sa huli nagwagi pa rin dito ang Pacers para makalaban naman nila dito ang New York Knicks na kung saan tinalo naman dito ang Philadelphia 76ers. Naging harapan dito ng Pacers kontra dito sa Knicks ay hindi naging madali ang serye dito sa dalawang koponan na to. Actually, hindi mo rin kaagad talaga mapre-predict kung sino nga ang aabante dito nga sa conference finals. Lalo na yung nagawa ditong manalo ng Knicks ng dalawang magkasunod dito nga kontra sa Pacers itong Game 1 at Game 2. Pero matapos ngang maitabla dito ng Pacers ang konferensya matapos ang Game 3 at Game 4, dito na nagkaroon ng sobrang init na laban dito nga sa magkabilang panig. Diba naman kasi halos naging salitan na yung panalo dito ng magkabilang panig. Itong Game 5 nanalo ang New York Knicks sa final score na 121-91. Samantalang matapos naman ng Game 6 ay nagawa namang mairaos dito ng Pacers ang laban sa final score na 116-103. Actually, isa nga rin talaga sa pinakamagandang laban dito sa Eastern Conference. Ito nga itong Pacers kontra dito sa New York Knicks. Pero sa uli nagawa pa rin manalo dito ng Pacers at makakatapat na nga nila ngayon dito ang Boston Celtics. Ito na ngayon na magiging magandang laban dito kontra sa Boston Celtics dahil full healthy team ang makakatapat nila na Pacers. Dito na natin malalaman kung talagang sinuswerte nga lang ba ang Boston Celtics o talagang comeback na sila ngayong taon. Kung kayong tatanungin sa tingin ninyo sinong liyamado, sinong dihado?